Sa mga nagdaang kabanata ay nasabi na lamang ni Old Joe nang makita niya ang mga dumating na sigurado akong napakarami pang mga masters na sumama sa isang grupong ito. Dagdag pa niya na ang pag-escort ay mayroon ding tatlong kaakit-akit na powerhouse, ang lakas ng pamilya Zhao, ito ay talagang hindi nagpapabaya. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na Black, hintayin ang mga kamangha-manghang ito na ibigay sa iyo. Lao Zhou ang mamamahala sa pagliligpit ng mga bagay. Dagdag pa niya habang nakangiti na saglit akong makikipaglaro sa ordinaryong batang iyon. Agad naman na sumang-ayon ang dalawa sa sinabi ng kanilang master. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ng matandang nilalang na anak, walang gulo sa daan, buti na lang hindi nakakainsulto. Matapos magsalita ng nilalang ay sinabi na ng young master na kung ganon, ay umalis na tayo, magiging balisa ang aking ama. Agad namang kumilos ang mga nilalang na pinangungunahan ng hangal na young master. At agad naman na nagbigay si Xiao Chen ng hudyat na kumilos na. Mabilis na nag-transform si Black sa kanyang orihinal na anyo at nagpakawala agad ng isang atake. Sa ginagawa ni Black ay nagkaroon ng matinding alikabok sa buong kapaligiran. Na agad namang napansin ng young master at sabay na sumigaw ito na mayroon silang kalaban na umatake. Agad naman na naghanda ang mga masters ng kanilang formation. At nang matapos nga ang kanilang paghahanda ay namuuna ang isang matinding barrier. Ngunit ang kanilang ginawa ay isang malaking pagkakamali dahil ang unang inatake ni Black ay ang mga nagbabantay sa mga kayamanan. Agad na nagpakawala si Black ng isang atake at sa lakas nito ay nagsiliparan ang mga nilalang. Habang si Old Joe naman ay mabilis na kinukuha ang mga kayamanan. Maya-maya pa ay tuluyan niya na nga itong nakuha lahat at pinagsama-sama sa isang lagayan. Takot naman ang hangal na young master dahil lumapit sa kanya si Black. Nasabi pa nga niya na ikaw young hayop na iyon, sigurado akong ikaw yun. Binigyan naman siya ni Black ng isang matinding titig. Maya-maya pa ay naghanda na naman ito ng isang atake. Nagkaroon ng reaksyon ng kalangitan at biglang bumuhos ito ng maraming pagbagsak ng kidlat. Ginawa naman itong pagkakataon ni Old Joe na tumakbo ng mabilis upang makalayo na siya. Napansin naman siya ng young master kaya naman ipinag-utos niya agad sa mga masters na hulihin ang isang iyon. Mabilis naman na hinahabol nila si Old Joe na agad naman niya itong napansin. Ngunit sa ginawa nilang paghabol kay Old Joe ay binigyan sila ng isang atake ni Black. Dahilan upang tumigil sila at dumpensa na lamang dahil ang pinakawalang atake ni Black ay hindi basta-basta. Natawa na lang si Old Joe dahil walang magawa ang mga masters kundi ang dumpensa na lamang. Ilang sandali pa lumapit na nga si Xiao Chen at sabay na sinabi niya dito na Zhao Shi. Nagkita na ulit tayo. Nang makita ng hangal na si Xiao Chen ang nasa harap niya ay sinabi niya na mangangahas kang agawin ang kayamanan ng pamilya kong Zhao. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na mula ngayon, hindi na pagmamay-ari ng pamilya Zhao ang bagay na ito. Nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen ay agad niyang sinabi kay Zhao San na patayin ang lalaking iyan para sakin. Na agad naman itong sinunod ni San. Sa utos nga ng hangal na young master ay agad itong tumalon upang maghanda ng kanyang gagawing atake. Agad na lumabas ang isang malaking espada na nababalutan ng makapal na enerhiyang kulay berde. Na agad namang nakilala ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na sabi pa nga niya na isa itong 9-star sword soul. Kawili-wili ito. Matapos nga ang kanyang paghahanda ay agad niya itong pinakawalan patungo kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na tanggapin mo ang atake ko. Mabilis naman na nakaiwas si Xiao Chen sa pinakawalan niyang atake. Sinabi din ni Xiao Chen sa kanya na mayroon ka ding pangalawang mahiwagang kapangyarihan tama. Agad siyang bumaba at nagtataka na kung bakit nalaman ito ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya ito na kung paano niya ito nalaman. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ipakita ang iyong pangalawang mahiwagang kapangyarihan, sa pamamagitan lamang ng kaluluwa ng espada, hindi mo ako kayang labanan. Nagtataka naman ang hangal na young master na sabi pa nga niya na si Zhao San ay may isa pang mahiwagang kapangyarihan. Kahit hindi ko alam, ang lalaking ito. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay agad niyang ipinag-utos kay Zhao San na patayin mo ang Xiao Chen gamit ang lahat ng lakas mo. Kapag napatay mo si Xiao Chen, aalisin ko ang lason sa katawan mo. Sa sinabi ng hangal na young master ay agad naman niya itong sinunod. At naghanda na naman siya ng kanyang pangalawang atake. Kaya naman natuwa na naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na tama, ito ang kaluluwa ng espada.
Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang dalawang malalaking espada na sabi pa nga ni Zhao San na mamatay ka na Xiao Chen. Ilang sandali pang paghahanda ay pinakawalan niya na ito na kung tawagin niya ang atake ay Sword and Dragon. Nagkaroon ng imahe ng dragon kasama ng dalawang espada na patungo kay Xiao Chen. Kalmado namang inaanti ni Xiao Chen ang ginawa niyang atake. At nang makalapit ito ay agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na kung tawagin ay ang Ancient Battle Spirit na agad namang lumabas ang matinding enerhiya sa kanyang mata. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong lumabas at makikita sa buo niyang katawan ang nag-uumapaw na enerhiya. At agad siyang naghanda ng kanyang atake na kung tawagin ay Tianhuang Fist. Na agad namang lumabas sa kalangitan ang malaking kamao. Nang bumagsak ang atake ni Xiao Chen ay nagawang pigilan ito ang atake ni Zhao San. Sa lakas ng daladala nitong puwersa ay hindi na nga ito nakagalaw pa. Nagkaroon ito ng matinding pinsala kay Zhao San at malaking tanong sa kanya na kung paano ito nagawang pigilan ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay imposible, habang lumalabas naman ang dugo sa kanyang bunganga. Takot na takot ang hangal na young master at nasabi na lamang niya na anong klaseng martial art ito. At mukhang kailangan ko nang tumakbo. Subalit alanganin na kung tatakbo pa siya kaya naman naisipan na lamang niya na gumawa ng barrier na agad niyang kinagat ang kanyang daliri. Upang maisagawa ang gagawin niyang barrier at nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay matapang niyang sinabi kay Xiao Chen na ninakaw mo ang kayamanan ng pamilya kong Zhao, at hinding-hindi mo din ako mapapatay. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa tingin niyo ba ay makakatakbo ka pa. Mayabang namang ipinagmalaki niya ang kanyang barrier na sabi pa nga niya na ito ang aking sekretong teknik ng aking mga ninuno na kinabibilangan ng espasyo. Xiao Chen, hayaan mo akong makaisang hakbang sa unahan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na wala itong silbi sa kanyang sinaunang abilidad. Agad na naghanda si Xiao Chen ng kanyang atake na kung tawagin niya ay Tianhuang Fist Second Punch. At agad niya itong pinakawalan at nagkaroon ng bahagyang paghinto ng oras. At unti-unting nasira ang ginawa niyang barrier na ipinagmamalaki niya. Napaluhod na lamang ang hangal na young master na nagtataka na kung ano ito, at anong nangyayari. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na nakakaboring kang kalaban. Dagdag pa niya habang hinahanda ang kanyang gagawing atake na muling makipagkita sa iyong kapatid na si Zhao Hu. Agad naman na sumigaw ang tatlong elders na huwag saktan ang kanilang young master. Agad na nagpakawala ng atake ang tatlong elders nang walang pag-aalinlangan. Subalit ang kanilang ginawang atake ay mabilis lang na nagawang salagi ni Black nang walang kahirap-hirap. Maya-maya pa ay tinapos niya na ang hangal na young master upang hindi na dumami ang tulad niya. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ito ay talagang mabilis at napakadali. At nang makita niyang hindi pa tinatapos ni Black ang tatlong elders ay agad niyang sinabihan si Black na tigilan na ang paglalaro, alisin muna sila. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad naman siyang naghanda ng pamatay niyang atake at lumabas ang nakakakilabot na kidlat sa kalangitan. At mabilis itong bumulusok sa tatlong elders at nagkaroon ng malakas na pagsabog dahilan upang magtamo sila ng matinding pinsala. Subalit hindi pa tapos si Black sa kanyang atake na agad namang bumuhos ang pangalawang atake sa kanilang tatlo at wala silang nagawa. Habang pinagmamasdan ni Zhao San ang ginagawa ni Black ay bahagya siyang pinagpapawisan at nakaramdam ng takot. Kaya naman tinanggap na lamang niya ang kanyang kamatayan. Nilapitan naman siya ni Xiao Chen at hindi na siya gumalaw dahil batid niyang wala naman na siyang magagawa. Walang ano-ano ay agad siyang inatake ni Xiao Chen na ikinagulat naman niya. Nasabi pa nga niya na hindi ko inaasahan talaga na mamamatay ako dito. Subalit sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kung ano ang pinagsasabi mo. Nagtaka naman si Zhao San kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung hindi pa ba siya patay. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang lason na nasa iyong katawan ay nawala na. Nagulat naman siya sa sinabi ni Xiao Chen at hindi agad pumasok sa isip niya ito. Maya-maya pa ay naunawaan niya na ang sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang ibig mo bang sabihin, ang lason na nandito sa aking katawan. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo, kaunting lason lang naman ito. Tinanong naman niya si Xiao Chen na kung bakit hindi niya siya pinatay, habang pinagmamasdan niya ang ibang mga masters na binawian na ng buhay. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na dahil ito ay naiiba ka sa kanilang lahat. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natawa na lamang siya dito. Nasabi pa nga niya na lahat ng ito ay alipin ni Xiao, ano ang pinagkaiba ko sa kanila.
Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kaparihas na lamang sa aso, katulad ng aking Black, ay naiiba din siya sa ibang aso sa lansangan, subalit naintindihan naman agad ni Black ang sinabi niya. Kaya naman nagalit siya dito kay Xiao Chen. Habang umuusok sa galit si Black ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na ayos lang, isa lang itong halimbawa. Subalit sa loob-loob ni Black ay naghihimutok ito na tinawag talaga siyang aso, mukha ba akong aso? Sinabi naman ni Zhao San na hindi ko inaasahan na pumayag ka lang sa sinabi ko, isa lang akong metapora. Agad namang sinabi ni Xiao Chen na nagbibiro lang ako, bagamat nagtatrabaho ka ngayon para sa pamilyang Zhao, sa tingin ko ay hindi ka katulad nila, hindi ikaw ang makasalanan. Sa kaibahan may likas na matuwid ka pa, nakakahiya kung napilitan kang ibenta ang sarili mo bilang magnanakaw dahil sa tao. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang naging seryoso dito na sabi pa nga niya na gusto mo ba akong sumuko sa'yo. Mabilis naman na sumagot si Xiao Chen na tama ka, sumuko sa akin. Sinabi naman ni Zhao San na kung ano naman ang maibibigay mo sa akin. Napangiti naman si Xiao Chen sa sinabi ni Zhao San. At agad niyang sinabi na ang Budo Fan Kun. Habang lumalabas ang enerhiya sa buo niyang katawan. Nagulat naman si Zhao San nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman nasabi na lang niya na ang Budo Universe. Napaisip naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na putulin, hipan ito. Natuwa naman si Zhao San at agad niyang sinabi kay Xiao Chen na malaki ang tono mo. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Zhao San ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na, umalis na tayo. Si Lao Zhou ay kanina pa sa atin naghihintay. Nasabi na lamang ni Zhao San habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen na ang martial arts. At napatingin siya sa kalangitan habang binabanggit ang martial arts. Maya-maya pa ay nakapagpas siya sa iya kaya naman sumunod na siya dito kay Xiao Chen. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila Xiao Chen na kung saan naghihintay si Lao Zhou. Agad na inabot ni Lao Zhou ang storage ring sa kanyang master. Nang makuha ito ni Xiao Chen ay agad niya itong pinatakan ng kanyang dugo. At agad na nagkaroon ng reaksyon ito. Nang makita niya ito ay bahagya siyang nagulat sa kanyang mga nakikita. Dahil sa dami ng mga kayamanan na may matataas na kalidad. Habang pinagmamasdan niya ito ay tuwang-tuwa siya na sabi pa nga niya na mahusay, napakarami nito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen sa kanila na umuwi na tayo, pagkatapos kong makabalik, actress ako. Agad naman na sinang-ayunan ito nila Lao Zhou ang sinabi ng kanyang master. Bahagya naman niyang naalala nang makita niya si Zhao San. Kaya naman agad niyang sinabi kay Zhao San na gumawa muna tayo ng soul contract. Sinabi naman ni Zhao San na mas malala ka pa sa lason ng Gu. Agad naman na inilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri kay Zhao San. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang mga salbahe ay dapat mawala. Agad naman na nakapasok ang kaluluwa ni Zhao San. At dito nga sa loob ng inner space ni Xiao Chen ay makikitang nadagdagan na naman ang kanyang servant. Maya-maya pa nang matapos na si Xiao Chen sa kanyang ginagawa, ay sinabi niya kay Zhao San na disente akong tao. Nasabi na lamang ni Zhao San na wala na akong masabi. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Natawa na lang si Xiao Chen sa kanya mga nakuhang mga kayamanan at agad niyang sinabi na bumalik na tayo. Nagpatuloy sa paglalakad sila Xiao Chen kasama na si Zhao San. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandaling ay nakarating na nga sila. Na agad namang napansin ni Jiang Chuan kaya naman agad siyang lumapit dito. At agad niyang sinabi kay Xiao Chen na boss kamusta. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang nangyaring labanan ay medyo maganda. Agad naman niyang sinabi sa kanyang boss na kung mayroon ba siyang matatanggap na contribution. Pinalapit naman agad siya ni Xiao Chen. Nakangiti naman niyang sinabi na natutukso akong sumama. Agad na nilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ni Jiang Chuan. Ilang sandali lang din ay nagliwanag ang kanyang mata. At sabay naman na sinabi ni Xiao Chen na masyado kang mahina para bigyan ka ng mahusay na kasanayan sa martial arts, maaari ring magbigay sa iyo ng isang paraan ng suspendido na animation, at iligtas ang iyong buhay kapag kinakailangan. Napaiyak na lamang siya sa sinabi ng kanyang master, na sabi pa nga niya na boss, hindi naman ako mahina tama.
Hindi naman na pinansin ni Xiao Chen ang kanyang tanong at sinabi na lamang niya na kailangan kun ang umalis at magsasanay pa ako. Umiiyak naman ang hangal na si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na hintayin siya. Nilapitan naman siya ni Lao Zhou at ang akala niya ay tutulungan na siya nito. Ngunit sinabi ni Lao Zhou sa kanya na isa ka't alagang mahina. Sa sinabi ni Lao Zhou ay naging bato na siya dito at hindi na nakapagsalita. Habang pinagmamasdan siya ni Zhao San ay nadidasmaya na lang siya dito. Subalit napansin naman siya ni Jiang Chuan kaya naman galit na galit niyang sinabi na ikaw manahimik ka. Mabilis naman na inalis niya ang kanyang tingin at sabay na sinabi na kanais-nais. Napasigaw na lamang siya ng malakas habang sinasabi niya na hindi ito maari. Bahagya namang inilipat ang eksena sa loob ng kwarto ni Xiao Chen. Dito nga ay hinanda na ni Xiao Chen ang lahat ng kayamanan upang ma-refine ito lahat. Nasabi pa nga niya na ang pagsipsip at pagpino sa lahat ng ito ay makapagpapatatag ng aking primordial body tempering decision. Nagkaroon ng matinding reaksyon sa kanyang primordial. Dagdag pa niya na pero kung gusto mong sirain, malayo ito. Ngunit ang mga kayamanan, gayunpaman, ay magbibigay daan sa aking mga kapangyarihan na gumamit ng bagong pamamaraan. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong namuo na naghugis bilog at lumalabas dito ang kulay asul na enerhiya. Ilang sandali pa ay mas lalong kumakapal ang enerhiyang nilalabas ng bilog na bagay. Nang makita ito ni Black ay sa isip-isip pa nga niya na napakalakas na puwersa, parang simple ang enerhiyang bola na ito, ngunit ang pinagdaanan ng puwersa ay talagang komplikado. Dagdag pa niya na kahit ako, hindi ko masabi ang ranggo ng pamamaraang ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ay isang martial skill na aking sinaliksik base sa nakaraang ehersisyo, wala itong pangalan at hindi kasing lakas ng Tian Huangquan. Maya-maya pa ay sumigaw na siya dito upang lagyan pa ito ng kaunting enerhiya. Ilang sandali lang din ay tuluyan na nga itong nakomplito at unti-unting naglalaho. Nasabi na lamang ni Black na nawala na ito, pero malabo pa rin ang pakiramdam ko na hindi nawala ang kapangyarihang iyon. Napangiti naman si Xiao Chen sa kanyang bagong abilidad. Nasabi pa nga niya na ngunit ang enerhiyang bola na ito ay maaaring magtago sa oras at espasyo, na pumatay sa mga taong hindi magagapi, kahit pick kung yung sa transformation, mahirap itong ma-detect. Dagdag pa niya na perpekto ito para sa mga pasekretong pag-atake. Maya-maya pa ay ipinakita niya na ito kay Black. Nasabi pa nga niya dito na kamusta ka Xiao Hei? Hindi ba't masaya? Nakikita naman ng malinaw ni Black ang enerhiyang bola. Maya-maya pa ay inilapit ito ni Xiao Chen sa kanya, na agad namang naglalaho. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa tingin mo ba matututunan mo ang taktikang ito, hindi ba? Agad naman na sumagot si Black na matututunan niya ito. Sa pagkakaintindi ni Xiao Chen sa sinabi ni Black ay hindi niya ito matututunan. Subalit ilang sandali lang ang nakalipas ay nagawa na ni Black na matutunang maglaho ang kalahati nito. Kaya naman nang makita niya ito ay nagulat siya dito. Mayabang namang tumindig si Black sinyalas na kayang-kaya niyang matutunan ito. Nasa isip-isip pa nga niya na bagamat hindi ko ito lubos maisip, bigyan mo lang ako ng ilang araw at ayos na. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na anong halimaw ka, maaari mong gayahin ang kalahati nito sa pamamagitan lamang ng panunood nito. Xiao Hei, mahusay ka't alaga. Tuwang-tuwa naman si Black sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Pero Xiao Hei hindi mo akalain na napakasimple lang ng galaw ito. Kapag na-refine ko na ang mga kayamanan ng langit at lupa, malalaman mo. Maya-maya pa sinama na ni Xiao Chen ang kanyang mga kayamanan na nasa antas ng langit at lupa. Nagkaroon ng matinding reaksyon at unti-unting naiipon sa harap ni Xiao Chen. Nagpatuloy sa pag-refine si Xiao Chen at makikitang malapit na itong maubos ang kanyang kayamanan. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong naramdaman ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na anong klaseng kapangyarihan ito. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang Divine of Life. At unti-unti itong inabsorb at mas tumitindi ang reaksyon nito. Maya-maya pa ay malapit na nga itong matapos. Nasa isip-isip pa nga niya na ang buong proseso ay magtatagal pa rin. Nagpatuloy si Xiao Chen sa kanyang ginagawa habang si Black naman ay inaantok na. Maya-maya pa ay tuluyan nang nakatulog si Black sa kakaanti na matapos si Xiao Chen. Ilang sandali pa makalipas ang ilang oras, ay iminulat na ni Xiao Chen ang kanyang mata sinyalas na tapas na siya sa kanyang ginagawa.
Makikitang mas tumindi ang aura ng kanyang sinaunang abilidad at ang enerhiyang bola ay mas lalong dumami. Nagkaroon ng maraming energy ball si Xiao Chen at makikitang halos mapuno ang silid. Nagising naman si Black at nang makita niya si Xiao Chen ay nagulat siya dito subalit napansin din niya ang pagdami ng energy ball. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Ronel Vergara, J. Mark Plays Gaming, Saddam Labunetti, Jessren De Guzman, Kuya Mart TV, KT Crecia Agatep from Cagayan Valley, Noel Dejak from Cambanay Alcoy Cebu, Harvey Lopez from Hermosa Bataan, Gilbert Vallejo, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.